Wow. Grabe, ang tataas ng building na yan. Alam niyo ba sa Dubai, doon po sa building na yon, yung mga nagpa-paragliding, nagpa-parachute, pupunta sila sa tuktok noon at magpa-paragliding sila pababa, nagpa-parachute sila. Kasi napakataas ng building na yun, mga kapatid. Hindi ba kayo namamangha sa taas ng mga building na yun? O sino sa inyo mayroong fear of heights, takot sa taas? Mami na kayo. Isa ako doon. Oo. Parang, pakit pa lang ako, parang may makikikiti na sa paa ko. Ba't kaya ganun? Oo. Na-discover ko po yun, na ano ko sa heights. Nung kami ay nag-outing yung mga teacher, sumama ako. Tapos may zip line. Tapos yung bababa ka sa mata sa building, nakatali ka lang. Sa hiya ko, yung mga babae na una eh. Kala ko kaya ko. Nung ako na, meron na akong helmet, meron na akong harness. Nung nakagano na ako sa gilid ng building, sabi ko, Lord, mamamatay ako nito sa kalagitnaan. Magpapakatotoo ko. Sabi ko nun sa mama, sabi sa akin ng mama, so pwede na? Sige po, pwede na. Ayoko na, hindi ko kaya. Atras ako. Pero kung sana pa isa-isang palapag, pwede eh. Kaso biglaan, ganun kataas, pababain ka, nakatali ka na. Sabi ko, baka bandang baba pa lang ako, yung kaluluwa ko umalis na eh. Kaya sabi ko, hindi na po. No? Di ba, hindi na ako makababa, okay lang. Palangoyin nyo na lang ako, kahit gano'ng kalayo, okay lang ako sa lahat mo yan. Okay? So mga kapatid, ay ang mga building na yan, alam niyo bang ilalim yan? Pag magtatayo ka ng napakatas na building, dapat yung pundasyon mo malalim din at napakatibay. So yung mga building na yung mga kapatid, titibay yan, kagaya na itong mga building na to sa Makati, di ba? Alam natin, ang Pilipinas, tinatawag na isa sa, kumbaga, ring of fire. Nandito po sa atin yung maraming lindol. At hindi ba kayo nagtataka kapag ang taal ay yumayanig yung Mount Mayon, yumayanig yung Mount Bulusan, Mount Apo, at yung mga bundok, mga bulkan sa iba't ibang bansa. Kasi parang mga pigsa yan eh. Connected sila sa isa't isa. Nakuha niyo mga kapatid. So yung mga building na yan, kung gusto mo magtayo ng mataas na building, dapat ang pundasyon mo ay napaka-tibay din. Ayan, kagaya niya, no? Ang lawak nito, no? Pundasyon yan. Ang laki niyan, mga kapatid. Hinuhukay po yan ng malalim, mga kapatid. Tapos bubuhusan po yan ng konkretong semento. May mga bakal po yan sa ilalim. Naalala ko nung giniba at ginawa yung bagong building sa Tatalon, tumulong kami noon, mga kapatid. Yung mga beam na ginawa, grabe katataba. Siguro mula dyan sinakaupuan yung CJ hanggang dito. Pahaba, pa ganun, beam lang yun ha, sa ilalim ha. Tapos ang taas niya, maraming bakal po yun sa ilalim at binuhusan po yun ng semento. Pundasyon kasama yung beam, mga kapatid. So kapag ang pundasyon mo ay mahina, hindi ka pwedeng magpatayo ng mataas na building kasi nakasalalay sa pundasyon kung gaano kataas, gaano kalaki ang building na itatayo natin. Nakuha po? So ito pa yung sample niya. Yan yung ibabaw pa lang. Ito. Nung nangyari na, ayan. Kapatid, no? At marami po yan. Okay. So sa umagang ito mga kapatid, saan ba nakasalig ang pundasyon natin? So bago yan, basahin natin uli ang ating tema sabay-sabay sa taong 2024. Ready, go! Be ye steadfast, unmovable, always abounding in the Lord in 2024. Ulitin po natin sabay-sabay. Ready, go! Be ye steadfast, unmovable, always abounding in the Lord. Sabi diyan, kayo nga ay manatili. Huwag matinag. Pag sinabing huwag matinag, maging matatag. At laging sumasagana sa mga gawain ng Panginoon sa taong 2024. Nakikinig po bang lahat? Abay, paano ba tatatag ang buhay ng Kristyano? Paano ba tayo magiging matibay sa buhay bilang Kristyano? At saan ba natin kukunin yung katatagan na yan? Okay, so gaya po ng building, no?
na binanggit natin kanina, abay kailangan natin ng mahusay na pundasyon. At ang pundasyon na yun, mga kapatid, bilang mga Kristyano ay ating basahin. Ang sabi nito, mga kapatid, sa mga talata, ating pong babasahin, no? Basahin natin itong Psalms 127 verse 1. Sabi diyan, except the Lord, sabay-sabay po tayo. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. Malibang itayo ng Panginoon ang bahay, malibang ingatan, walang kabulang nagsisigawa ang mga nagtatayo. Malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhang gumigising ang mga bantay. Mga kapatid, napakahalaga po sa ating buhay bilang mga mananampalataya ng ating katatagan sa buhay bilang Kristyano. Dapat po nating pakaisipin, dapat nakasalig sa ating Panginoon. Gaya po ng binasa natin kaninang talata, ating pong balikan sa Luke chapter 6, no? Balikan natin yung talatang 43. Okay, sabi dyan, sabay-sabay po natin basahin. For a good tree bringeth not forth corrupt fruit, neither do the corrupt tree bringeth forth good fruit. Sa wikang Tagalog, ang mabuting puno ay namumunga ng mabuti. Hindi ito mamumunga ng masama. Ganon din naman, ang masamang puno ay hindi nagbubunga ng mabuti. Kung ito ay masama, asahan mo ang bunga niyan ay masama din. Okay, sabi diyan sa 44, for every tree is known by its own fruit. Sapagat ang bawat puno, mga kapatid, makikilala mo sa bunga niya. Halimbawa, puno ng mangga. Anong bunga nito? Santol? Natural mangga rin. Nakuha po? Kapag ang puno ng mangga ay payat, sa palagay mo, mataba kaya ang mga bunga nito? Payat din. Pero kapag ang puno, mga kapatid, ay malusog, asahan mo, ang bunga niyan, matataba rin, tama? Matatamis. Malulusog din, malalaki rin. Sapagat sabi ng Biblia, nakikilala ang puno sa pamagitan ng kanyang bunga. Okay, 45. A good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good. An evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth that which is evil. Ang mabuting tao, magbubungay ng kabutihan, tama? Pero ang masamang tao, magbubungay ng kasamaan. Sapagkat kung ano ang puno, siya ang bunga. So sabi po yan ng Biblia. 46. Ayan ang sabi ng Panginoon sa 46. And why call ye me Lord, Lord, and do not the things which I say? Sabi ng Panginoon, makinig po, bakit nyo ko tinatawag na Panginoon, Panginoon? Nakikinig po ba kayo, mga young people? Makinig muna, huwag mag-uusap. Sabi ng Panginoon, bakit nyo tinatawag na Panginoon, Panginoon ako? Pero hindi nyo namang ginagawa ang aking mga utos. Hello? Iba tayong mga Pilipino, tinawag tayong Christian country. Ganda pakinggan, di ba? Pero alam niyo ba, tayo ang number 2 most corrupt sa buong mundo. Hindi ba parang sampal sa atin yon? Number 1 Christian country, tapos number 2. Sabi nga nila, may nagbiro, number 1 daw tayo, nagbayad lang ang Pilipinas para maging number 2. Hindi ba parang sampal sa atin yon? Christian country sa buong Asia, tapos number 2 tayo sa buong mundo sa korupsyon. Wow, nakakahiya po yun. Tinawag ko pang Christian, pero yung buhay naman ay sala. Sabi ng Panginoon, tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon, pero hindi niyo naman ginagawa ang aking mga utos. Psst. Dito nga yung mga bata. Tayong tatlo. Si Jacob, dito sila. Yung mga lalaki doon, agayaw kurutin. Pag di kayo sinunod. Ang mga magulang ha, pakurot ha. Pag kayo sumunod. Dapat bata pa lang natuturuan. Yung Beka po, ayan. Awat bata pa lang tinuturuan na natin ng disiplina yung mga anak natin. Okay?
Ikisang ko kayo sa ilong. Kayo. Okay, so sabi ng Panginoon, abay, tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon, tapos hindi niyo naman ako sinusunod. Parang yung tatay mo, tinawag mo bang ama, itay? Nanay mo, inay, mami, nanay. Kasi hindi mo sinusunod. Oh. Tama ba yung mga anak? Okay, 47. Whosoever cometh to me and heareth my sayings, and doeth them, I will show you to him his like. Sabi ng Panginoon, sino man ang lumalapit sa akin, nakikinig ng aking mga salita, at gumagawa nito, dito ko sila itutulad. O makinig sabi diyan, sila ay tinulad ko. O yung mga nakikinig sa salita ng Diyos, yung sumusunod sa kanyang kalooban, sabi ng Bible, sabi ni Jesus, sila ay itutulad ko sa isang lalaki, sa isang tao, which built an house, and dig deep, and laid the foundation on a rock. Okay, so sabi diyan, ang masunuring tao, nakikinig sa aking mga salita, ay itutulad ko siya sa isang taong gumawa ng kanyang bahay. Humukay, at sabi diyan, humukay ng malalim, at nung nakita niya na yung bato, matigas na, nahukay niya na yung pinakabato sa ilalim, siya'y gumawa ng kanyang bahay. And when the flood arose, at nung nagkaroon ng baha, at nagkaroon ng napakalakas na hangin, at hampas ng mga alon sa dagat na malalakas, ay hindi nabuwag ang kanyang bahay. Sapagkat sabi diyan, it was founded upon a rock. Pag sinabi mong rock, mga kapatid, matibay hindi? Matibay. Matibay. Okay, no? Agaya po nito, isang bahay na tinayo, mga kapatid, sa batuhan. O, tingnan mo yan, pambihirang yan. Matibay yan, hindi? Ay, pambihira, yung pundasyon nyo, bato. Nung pumunta kami kila pastor sa Camarines, Suba, oo. Ganda ng bahay, ang ganda ng simbahan doon, yung lighthouse doon sa Bicol, no? Hindi na sila humukay ng napakalalim. Humukay lang sila, mababa lang, pero bato na siya. So, ang ginawa ni Pastor Alejo, kumbaga nagpabutas na lang dun sa bato, nagbutas na lang sila para saksakan ng bakal, yung bato, tapos yun ang mismong pundasyon nila. Abay mga kapatid, ganyan na ganyan ang bahay nila Pastor doon. Mas mataas nga lang dyan ng konti, no, yung bato. Mataas siguro, 3 taas ng batong yan, o 4 kataas, ganun yung bahay nila Pastor doon, yung simbahan sa Bicol. Abay matatag, matibay. Ilang lindol na, kumbaga ang dumating, ilang bagyo na, ilang malalakas na hampas ng alon na, mga kapatid, matibay pa rin yung kanilang bahay. Bakit, Pastor? Ito ay naitayo at ang pundasyon nito ay napakatibay na bato. Meron pa rin isa. Ito naman yung isa, mga kapatid, ay pambihira. Hampasin mo ng alon yan, ng kung ano-ano yung batong yan, matibay yan. Amen? Buo yan, mga kapatid Buong bato po yan. Okay, balikan natin yung talata. Okay? So, sabi diyan, kahit tumampas ang malalakas na alon, lumindol, humangin ng malakas, ang bahay na yan ay hindi masisira, magigiba. Bakit? Sapagkat ang pundasyon ay matibay. Okay. Paano naman, Pastor, yung taong hindi nakinig? Hindi sumusunod sa salita ng Diyos sa namanhin ng tulad ni Kristo. Okay, 49. But he that heareth and doeth not His words, yung salita ng Diyos, pinakinggan pero hindi naman sinusunod, is like a man that without a foundation, ay gaya ng isang lalaki na walang pundasyon, na who built an house upon the earth, against which the stream did beat vehemently, and immediately it fell, and the ruin of that house was great. Yung isa namang tao, no? Yung isa nagtayo ng bato sa bahay, ng bahay sa bato. Ito namang isa, nagtayo ng bahay sa
lupa lang. Lupa, buhangin. Alam natin, ang lupa may buhangin din yan, di ba? Abay, nagtayo sa buhangin, nagtayo sa lupa ng bahay. Tinulos niya na lang doon yung kanyang siguro poste sa buhangin o lupa. Ano nangyari, pastor? Abay, siguro, madaling hukayin, no? Ay, pambirang bato, grabe. Paltos-paltos ang kamay mo sa bato, tama? Ang hirap hukayin yan, at at least gumamit ka ng bareta. Alam niyo yung baretang ginaganon? Yung kahit natutulog ka gumaganon pa katawan mo. Nagamit ako nun. Ang laki ng baretang yon. Parang may diamond ata sa dulo yun, kundi ko nagkakamali. Kasi matibay yun sa bato Abay, sabi rito, yung taong hindi nakikinig o nakapakinig ng salita ng Diyos pero hindi naman gumagawa, sabi diyan, tinulad sa isang lalaki na gumawa ng bahay na walang pundasyon, basta tinulos na lang ang kanyang bahay sa lupa o sa buhangin. Sabi diyan, ano nangyari? Laban sa ayon sa inampas ng agos at pagdakay na giba, at malaki ang naging kasiraan ng bahay na iyon. Mga kapatid, makinig. Kapag ang isang bahay magtatayo ka, abay dapat may magandang plano. Amen? At higit sa lahat, may magandang pundasyon. Ito yung bawat poste natin, may pundasyon yan. Hindi lang natin yung binutas ang lupa, nilagay ang bakal, hindi lang ganun mga kapatid. Bagaman hindi ganun kalalim, ang pundasyon yan, kasi mababaw lang naman yung ating di ba? Mababa lang. Pero sa ilalim yan, inukab namin. Di ba? Straight. Sa ilalim yan, inukab namin yung lupa, pag ganun. Para yung semento pumasok sa mga lupa, pag ganun. Ay, hindi siya basta gagano. May bakal din po yun sa ilalim. Kahit mababaw lang po yan. Siguro parang lang yan. Hanggang dito ko lang ata. Pinakapundasyon. So mga kapatid, ang buhay po natin sa harapan ng Diyos ay napakahalaga. At ang buhay ng Kristyano, mga kapatid, ay magiging matatag kapag ating isasalig sa Diyos ang ating mga buhay at ang ating mga pananampalataya. Balikan natin yung ilang talata. Okay. Anong sabi sa Psalms 18 verse 2? Sabay-sabay po nating basahin. Anong sabi diyan? The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my buckler and the horn of my salvation, and my high tower. Sa Tagalog, ang Panginoon ay aking malaking bato at ang aking kuta at aking tagapagligtas, aking Diyos, aking malaking bato, na sa Kanya'y manganganlong ako, aking kalasag, at siya'y sungay ng aking kaligtasan, aking matayog na bato, o malaking muog o bato. Ay, pambihira. So sabi nito ni Haring David, ang Diyos ang aking malaking bato. Mga kapatid, sa buhay po natin, ng Kristyano, matatatag ang ating buhay kapag ang Diyos ginawa nating sandigan sa ating buhay. Amen? Abay, sasabihin mo, Pastor, tatatag ang aking buhay. Saan? Sa pamagitan nito? Marami kang ganyan? Tatatag ba buhay mo? Abay, nanakawin sa'yo yan. Kukunin sa'yo yan. Maraming aaway pa sa'yo. O sabihin mo, ito naman, marami kang ginto. Sabihin mo, tatatag ang buhay mo. Naalala nyo yung isang taong sabi rong mayaman na nagpagawasan ng kanyang kamalig. Ang dami niyang ani. Sabi niya, ang dami kong ani ngayon. Sige, yung mga trigong yan at iba pa, anihin lahat. At sabi rong pinagawa niya yung, pinagiba niya yung kanyang maliit na bahay, yung stockroom, yung bodega niya kasi maliit lang dahil marami siyang ani, nagpagawa pa siya ng mas malaki. Pagkatapos ng ito'y pinagawa niya, ako'y na siya. Anong sabi niya? Ako'y magpapakabusog. Ako'y magpipiesta. Ako'y magsasaya. Sabi nung taong ito,
Sapagat napakarami kong ani, sapat na ito sa maraming taon. Ano sabi ng Panginoon? Ikaw mangmang, ngayong gabing ito, kukunin ko ang iyong buhay. Mga kapatid, hindi sa salapi, hindi sa kayamanan, hindi kung anumang bagay sa mundong ito ang magdedetermine at sasabihin na tatatag ka dahil sa mga ito. At hindi rin, mga kapatid, sa sarili nating paraan. Amen? So, lagi nating tandaan, mga kapatid, sabi ng Bible, ang Diyos, mga kapatid, ay ang ating malaking bato. Siyang ating matatag na haligi. Ay pambira. Kung ang Diyos ang ating malaking bato, at ang Diyos ang ating matibay na haligi, saan mo ilalagak ang sarili mo? Hello, mga kapatid. Hindi sa pera, hindi sa kayamanan, hindi sa tao, hindi sa trabaho, hindi sa negosyo, para masabi mong tatatag ang buhay mo kay Kristo. Ang lahat ng bagay na meron tayo sa mundo ay naglalaho kahit pabuhay natin. Mga kapatid, kung meron po tayong matibay na bato, matibay na sandigan, tagapagligtas, mga kapatid, ating manlilikha, walang iba kundi ang ating Diyos sa masalangit. Amen? At wala na pong tatatag pa sa Kanya. Wala nang titibay pa sa Kanya. Sumunod na talata, 2 Samuel 23 verse 3, ano pong sabi dyan? Sabay-sabay po nating basahin. The God of Israel said, the rock of Israel spake unto me, He that ruleth over men must be just, ruling in the fear of God. Sa wikang Tagalog, sinabi ng Diyos ng Israel, ang malaking bato ng Israel ay nagsalita sa akin. Oh, ang Diyos tinawag na malaking bato, matibay na sandigan, yan ang ating Diyos, mga kapatid. Ang naghahari sa mga tao na may katuwiran, na namamahala sa katakutan sa Diyos. So, tanda natin ito, mga kapatid. Napakahalaga sa isang tao, lalo pa sa ating mga Kristiyano, isalig natin ang ating mga pananampalataya sa Diyos. Amen? Ang ating mga pagtitiwala sa Diyos. Bukas hindi natin alam kung malakas pa tayo Amen? Hindi natin alam, mga kapatid, kung bukas buhay ka pa Hindi natin alam, mga kapatid, kung ano mangyayari sa atin bukas. Salamat, sinabi na ng Biblia na tayo itatatag kapag tayo nakasalig sa Diyos. Gaya nung taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay at ginawa niyang pundasyon ng matibay na bato. Ganon din sa buhay natin. Gawin natin ang Diyos, mga kapatid, ang ating pundasyon. Kaya bilang Kristiyano, pag pinag-usapan ng Diyos, sabi, huwag kang lalayo. Amen? Ang hirap-hirap na nga ng buhay. Pambihira, lalayo ka pa sa Diyos. Mga kapatid, tupa ka ng Diyos. Lalayo ka sa Kanya, napakaraming lobo na pwedeng lumapa sa iyo. Ano pa? Sabi sa 2 Samuel 22 verse 47. Basahin po natin sabay-sabay. Ready, read. The Lord liveth, and blessed be my rock, and exalted be the God of the rock of my salvation. Sa wikang Tagalog, ang Panginoon ay buhay, at purihin nawa ang aking malaking bato. Sino yon? Ang Diyos. At itanghal nawa ang Diyos na malaking bato ng aking kaligtasan. Tinawag siyang malaking bato. Diba meron kantang mga bata, diba? Ang Diyos, si Jesus ang sandigan, hindi magigiba. Si Jesus ang sandigan, hindi magigiba, mas mataas pa sa kalangitan, hindi magigiba. Ay, pambihira. Sino pa bang tatalo sa Diyos? Sino pa bang titibay sa Kanya? Mga kapatid, wala po akong ibang alam, kundi ang Diyos lamang, wala nang tatalo sa Kanya. Nakuha po? Okay, 2 Samuel, basahin natin 22 verse 32. Sabay-sabay po natin basahin. Read. For who is God save the Lord? And who is a rock save our God? Sa Tagalog, sapagkat sino ang Diyos liban sa Panginoon? At sino ang malaking bato liban sa ating Diyos? Wow.
May titibay pa ba sa Kanya? May tatatag pa ba sa Diyos? May tatalo pa kaya sa Kanya? Si Peter tinawag na Cephas. Pag sinabing Cephas, stone. Iba ang stone sa rock. Ang stone maliliit lang. Tama? Pag sinabi mong rock, ay pambihira. May mga rock na gabunto kalaki. Punta ka ng Baguio. Anong pasyalan yun? Yung puro bato siya? Hindi, yung pasyalan siya. Hindi yung malaking puro bato siya. Yung bababa ka dun sa park, titingin, tapos puro bato yung bundok. Ano yun? Ayun, Mines View. Mga kapatid, pambirang bundok yan, puro bato. Sabi ko, wow, napakadakila ng Diyos. Mga kapatid, napakadakila ng Diyos. So sabi dyan, ang ating bato, walang iba kundi ang ating Diyos. Okay, next. Sabi dyan, the God of my rock, in Him will I trust. O sabi dyan, no? Sa 2 Samuel, mga kapatid, ang Diyos ang aking malaking bato, sa Kanya ako magtitiwala. He is my shield. Siya ang aking matibay na sanggalang, ang sungay ng aking kaligtasan, ang mataas kong tower o trono, o sabihin natin muog, and my refuge. Pag sinabi natin refuge, shelter, kublihan, my Savior, aking tagapagligtas, thou savest me from violence. Ikaw, Panginoon, ang siya nag-iingat sa akin mula sa kaguluhan. Okay? Ang Diyos, ang aking malaking bato na sa Kanya ako'y manganganlong, aking kalasag at siyang sungay ng aking kaligtasan, aking matayog na muog at ampunan sa akin, tagapagligtas sa akin, ikaw ang nagliligtas sa akin sa mga karahasan. Ay pambihira, di ba? Mga kapatid, yan ang Diyos na meron tayo bilang mananampalataya. Hindi sinabi ng Diyos, hindi tayo daranas ng pagsubok. Amen? Daranas tayo ng pagsubok. Sabi sa 1 Corinthians 13:10, lahat tayo daranas ng pagsubok. Lahat ng tao, Kristiyano hindi, dumaranas ng pagsubok. Pero kaibahan lang natin bilang mga Kristiyano at bilang Baptist, meron tayong malaking Diyos. Amen? Meron tayong mataas na bato, malaking bato, na siya nating kublihan, siya nating sanggalang, siyang nagbibigay sa atin ng katatagan. O saan ka pa? Saan mo pa ilalagak ang iyong pananampalataya? 2 Samuel chapter 2 verse 2. Basahin po natin ito. There is none holy as the Lord, for there is none beside thee, neither is there any rock like our God. Wow! Naintindihan niyo ba ibig sabihin nun? Sa wikang Tagalog, wala nang banal na gaya ng Panginoon. Wala nang tatalo sa Kanya sa kabanalan. Actually, yung kabanalang meron tayo galing din sa Diyos eh. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, be ye holy, for I the Lord, your God is holy. Yung kabanalang taglay natin, mga kapatid, galing lang sa Diyos yun. Hindi natin siya kayang pantayan at walang makakapantay sa Kanya. Sabi yan, sapagkat walang iba liban sa iyo, di may ba tumanggaya ng aming Diyos. Wala nang pwede pang ikumpara sa Kanya. Okay? Kaya sabi nito mga kapatid, no, saan natin ilalagak ang buhay natin? Saan natin ilalagak ang ating pananampalataya? Mga kapatid, makinig ha. Makinig mga kapatid. Makinig tayo sa Diyos. Amen? Makinig po. Huwag mong ibase sa lakas mo yung bukas mo. Huwag mong sabihin bukas malakas ka. Amen?
Huwag mong sabihin, dahil sa meron ako ngayon, tatatag ang aking bukas ngayon, maging bukas at kailanman. Mga kapatid, mahirap pag walang Diyos. Kapag sa sarili mo ka nagtiwala, mga kapatid, ay, naku mga kapatid, palpak ang mangyayari. Abay, kapag ka sa panahon ka nagtiwala, sabi ko sa inyo mga kapatid, ang panahon ay nagbabago-bago. Di ba kayo nagtataka, di ba? Ngayon sana'y tag-ulan, para bang summer pa rin. Di ba? May pagkakataon naman na tag-init, tag-bagyo naman. Alam niyo ba, kahit po ang nature, sabi ng Panginoon, even the nature is waiting for His redemption. Even the nature is groaneth, kahit po yung natural na nakikita nating mga bagay-bagay, para silang nagmamakaawa na rin, Panginoon, tubusin mo rin kami. Kasi alam niyo ba, sa uling panahon, babaguhin talaga tong mundo eh. Wala na tayo nun, mga Kristyano. Diba, kinuha na tayo ng Diyos. Mga kapatid, ang Diyos magpapadala siya ng mga apoy mula sa langit kung nangyari sa Sodom and Gomorrah. Mga kapatid, mga kapatid, ay, alam niyo yung sun flare, mag-aaral kayo ng science, sun flare. Abot yun hanggang dito. Yung lagablab ng araw, lagablab ng apoy niyan, aabot sa atin pwede. At yung mga comet na yan, mga kapatid, mga bato yan, mga stars yan, umaapoy yan. Yung mga, tawag doon? Bulalakaw. Umaapoy yan, mga kapatid. Ako'y naniniwala, mga kapatid, yung bumagsak doon sa Sodom and Gomorrah, mga kapatid, pinabagsak yun ng Panginoon eh. Buti nga kung konti lang. At yung mga nagbagsakang mga bulalakaw na yun, mga kapatid, hindi pa ganun kalalaki yun, maliliit lang yun. Saan galing? Sa langit, syempre. Saan bumagsak? Doon lang sa bayan ng Sodom and Gomorrah. Kasi napakatalamak ang kasamaan doon ng mga tao nung panahon ni Lot. Daming bakla, daming tibo. Pati yung dalawang anghel ay gusto pa rapin ng mga bata at matatanda. Isipin mo kung gaano kasama yung bayan ng Sodom and Gomorrah. Pati bata, pati matatanda, babae, lalaki, yung dalawang anghel na dumating kay Lot ay gusto nilang pagsamantalahan. Mula bata hanggang matanda. Anong sabi ni Lot? Huwag nyo nang gambalahin ang aking mga bisita. Kasi anghel yun, dalawa eh. Heto na yung aking mga anak na dalaga, bahala na kayo dyan. Basahin nyo sa Bible. Huwag lang yung aking bisita, galawin nyo. Ganun kamo sila. Pero sabi ng Panginoong kay Lot, sarado mga pinto. Pinadilim ng Diyos ang kapaligiran. At para bang nabulag yung mga tao, mula bata hanggang matanda, hindi nila makita kung saan ang pinto nila. At sabi ng dalawang anghel, kunin mo yung asawa mo at dalawang mong anak. Pag sinabi namin, kumaripas kayo ng takbo, sapagkat papaulanin ng Diyos ng mga bato, ng mga apoy mula sa langit. Handa na sila. Nakakita nila yung mga batong umaapoy sa taas, takbo na lahat. Yung pinakamabilis yung takbo, walang lilingon sa likod. Hanggang makalayo tayo sa bayan ng Sodom and Gomorrah. So takbuhan sila. Run for their lives, mga kapatid. Abay, ano nangyari? Hindi natiis ni Mrs. Lot yung mga iniwan niya, siguro mga ginto, alahas, doon sa bayan ng Sodom and Gomorrah. Siguro yung kanyang business, hindi niya matiis. Lumingon siya. O paglingin niya, ano nangyari? Nagisiyang batong asin. O, kung sila nagtiwala sa kanyang kayamanan, ano nangyari? Iniwanan din nila sa Sodom and Gomorrah. Mga kapatid, alam niyo ba itong mundo, gugunawin din to ng Diyos, hindi na sa tubig, hindi na yung kagaya kay Noah. Mga kapatid, ito po'y gugunawin ng Diyos sa pamagitan ng apoy. Mula sa kalangitan, magpapadala siya ng apoy, walang matitira. Pero praise God, wala na tayo nun, amen? Wala na po tayo nun. Kahit gaano katatayog ang building mo, yung sinabi natin kaninang top 10 building ng 2010, walang matitira doon. Apo yan, yung mundong yan, sunog yan lahat. Pagkatapos masunog,
Papalitan ng Panginoon ng bagong earth, bagong mundo. Nakuha niyo mga kapatid? Kaya nga sabi rito mga kapatid, ang Diyos ay banal. Wala nang babanal pa gaya ng Panginoon sapagkat walang iba liban sa iyo. Sabi niya, ni may bato manggaya sa aming Diyos. Ang ating bato ay ang Diyos. Amen? Ang ating batong matibay, sandalan natin, ating sandigan, ating matatag na pader, walang iba kundi ang Diyos lamang. Wala na pong titibay pa sa Kanya. Kaya saan mo isasalig ang iyong pagtitiwala? Amen? Saan mo isasalig ang iyong pananampalataya? Siyempre sa Diyos. Amen? Huwag sa tao. Huwag sa panahon. Huwag sa pangako ni numan. Huwag sa mga bagay-bagay kayamanan sa mundo. Kundi mga kapatid, ating ilagak ang ating pagtitiwala sa Diyos lamang. Amen? Sapagkat siyang ating Diyos na matibay. Okay. Kaya nga mga kapatid sa ating buhay, sabi ka sa Psalms 127 verse 1. Basahin po natin sabay-sabay. Ready, read. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. Kanina, ang Diyos ang ating malaking pundasyon, malaking bato, tama? So pag nakatapak ka sa malaking bato, matibay yan. Ito naman pangalawa, except the Lord build the house. Siya ang nagbubuo, nagtatayo ng tahanan. Sabi diyan, maliban ang Diyos ang magtatag o magtayo ng tahanan o ng bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo nito. Malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhang gumigising ang mga bantay. Mga kapatid, kahit po sa buhay natin bilang mag-asawa, bilang nagsasama, abay tanggalin mo ang Diyos, sabihin ko sa inyo, sira ang ating samahan. Maliban ang Diyos, mga kapatid, maging sentro ng ating pamilya. Hello! Kapag ang Diyos tinanggal mo na sa buhay niyo, sa pamilya niyo, kumbaga para bang itsapera na ang Diyos. Ano sabi ng Bible? Kahit gumising ka pa ng maaga, walang saysay. May karugtong pa yan eh. Okay. Asan yung karugtong niya? Ang ko lang yung karugtong niya, ha? Ayan, o. Okay, sabi dyan, malibang itayo ng Panginoon ng bahay, walang kabulang nagsisigaw ang nagtatayo. So, napakahalaga sa buhay natin, sa pagpapamilya natin, sa tahanan, sa negosyo, mga kapatid, kahit kayo mga kabataan sa buhay nyo, gawin nyo ang magtatag ang Diyos, amen, hindi tayo. Tama lang magsikap. Hindi masama magsikap tayo, mabuti yun. Pero wag nating tatanggalin sa ating pagsisikap ang Diyos sa buhay natin. Amen? May lakas ka, nagsisikap ka dahil sa biyaya ng Diyos sa atin. Sino ba nagbigay sa atin ng buhay? Sino ba nagbigay sa atin ng lakas? Mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, isang ugat lang na kasing taba lang buhok natin, sa batok natin, mapatid. Patay tayo, kumatos tayo eh. Kaya mga kapatid, wala tayong may pagmamalaki. Amen? Sabi diyan, malibang ingatan ng Panginoon ang bayan. Kahit na napakarami pang gwardiya dyan, napakaraming sundalo dyan. Mga kapatid, di ba, yung sa news na yun, di ba, para bang umiinit, no? Alam natin yung may mga bansang malalaki na bully sa ating maliit na bansa. Pero sabi ng Panginoon, maliban ang Diyos ang mag-ingat ng bayan. Sabi diyan, no, silang mga nagbabantay dito ay walang kabuluhan. Praise the Lord, mga kapatid, kasama natin ang Diyos. Ang China, godless nation yan. Wala silang Diyos eh. Komunista yan eh. Kahit sabihin natin, ang yaman-yaman pa ng bansa nila, pero wala silang Diyos. Yun ang malungkot doon eh. Yung Pangulo nila, hindi naniniwala sa Diyos, walang takot sa Diyos. Nakakaawa. Ano pang sinabi sa talata? Sabi niya, it is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows,
For so He giveth His beloved sleep. Sa wikang Tagalog, walang kabuluhan sa inyo na kayo'y magsibangong maaga. Wala raw kabuluhan kahit magbangon ka pa ng maaga. Wala ring kabuluhan kahit magpahinga ka pa ng tanghali at magsikain ng tinapay ng iyong pinagpaguran kung wala ang Diyos sa pamilya natin. Amen? Ano sabi diyan? Sapagkat binibigyan ng Diyos ng gayong pagkakatulog at kapahingahan ang kanyang mga minamahal. Mga kapatid, kahit sa ating mga pagsisikap, kayo man ay young people, gusto nyo maabot ang pangarap nyo, someday magtatatag din kayo ng pamilya, huwag kakalimutan ng Diyos. Amen. Bata pa lang kayo, ibigin nyo na ang Diyos sa buhay nyo. Amen. Kami lumaki ng watak, sabog. Bahala kayo kung magsisimba kayo o hindi. Ganun kami. Hindi, siguro isang beses, dalawang beses nakita ko, magkakasama kami nagsimba, bata pa kami noon. Pero yung sasabihin mong regular, magulang kasama mo, nagsisimba sa Christian Church, hindi kami ganun. Bahala kayo kung saan kayo magsisimba. Kanya-kanya kami. Hindi ko nakita yung mga magulang ko ng ganun, sama-sama kami, wala. Pero mga kapatid, nung ako naging Kristyano, sabi ko, hindi ko kinalakihan yun, pero gusto kong ayusin. Amen? Gusto kong baguhin yung mga mali na nakita ko sa aking magulang. Mga kapatid, ang pagbabago ay magsisimula sa iyo. Amen? Sa tulong at biyaya ng Diyos. Kaya mga kapatid, magpasya tayo. Ang magulang natin hindi perpekto. Walang magulang na perpekto. Tama, mga kapatid? Walang magulang na perpekto. Pero, meron tayong perpektong banal na Diyos. Amen? Na nagtuturo sa atin ng tama. At dahil doon, sabi ng Diyos, ang Diyos ang gawin mong pundasyon ng buhay mo para maging matatag ka. Amen? At hayaan mo ang Diyos kumilos sa buhay mo para yung buhay natin ay maging matatag at maayos. Magpasakop tayo sa Diyos. Amen? Sa panong paraan, pastor, maglaan ka ng oras sa Kanya. Amen? Ang sarap kayong mamasyal ngayon. Sinong gusto mamasyal? Sinong ayaw? May gusto kayo mag-swimming. Gusto kayo maglamierda dyan. Mamasyal kung saan-saan. Pero araw to ng linggo. Amen? Araw to ng linggo, araw to ng Diyos eh. Kanina pagsundo namin, daming nasa pasyalan eh. Nasa kapihan, nasa palaruan. Pero tayo mga Kristyano, iba tayo. Amen? Buhay ang Diyos natin. Nagbibigay tayo ng galang sa Kanya. Pag araw niya ay araw niya. Sige, Lunes, Sabado, magpakasasa ka, trabaho ka, kahit kalabaw. Ingatan ka ng Diyos. Amen? Pero yung araw niya, igalang natin. Nakuha po mga kapatid. O sikaping isama ang pamilya. Napakahalaga nun eh. Dali natin sila sa ating Panginoon. At sabi ng Panginoon, hindi lamang siya ang gawin yung pundasyon. Hayaan natin ang Diyos ang magtaguyod ng ating tahanan. Amen? Maglaan ka ng oras, pananambahan sa Diyos. Ano pa? Tayo, bilang pamilya, buklatin ang Biblia, magbasa. Kasama si nanay, si tatay at mga anak, mga kapatid. Umaga, hapon, isang talata o ilang mga verses lang dyan, mga kapatid, pagbulay-bulayan natin. Ano ba, pastor, saan ba tayo dito pa tatatad? Huwag kang manawang makinig. Minsan, pastor, kahit ako nun eh, naramdaman ko kay pastor, may nagawa akong mali. Ba't po si pastor, parang ako pinapatamaan? Naramdaman ko yun ilang beses na. Maraming beses na. Pero ang kagandahan ito ang kagandahan ito, dahil patuloy akong nakikinig ng salita ng Diyos, makinig, tumatag ako. Amen? Para bang sugat, kasi ang Diyos, tinawag siyang tubig ng buhay. Tinawag siyang malaking bato. Pukuling ka ng bato, masakit hindi. Tamaan ka ng bato, masakit hindi. Mga kapatid, sabi ng Bible, ang Diyos, ang salita niya, tinulad pa sa espada na dalawang talim. Masakit hindi. Sabi ng Bible, ang salita ng Diyos, tinawag na martilyo. Saan ba gamit ang martilyo? Pamukpok. Masakit hindi. Masakit yun. Abay, sugat mo, hugasan ng tubig, mahapti hindi.
Pukpukin pa ng martilyo. Hiwain pa ng espada. May sugat ka kasi. Nakuha nyo? Pag wala namang sugat, wala namang hugasan, di ba? Pag wala namang sugat, wala namang tatahiin eh. Mga kapatid, ang salita ng Diyos makinig, huwag nating pang hinawaan, yung pang huwag kang manawa. Kasi minsan, may mga kailangang ayusin sa ating buhay. Kapag para bang feeling mo, basta para kung tinamaan ng mensahe kanina, para sa atin yung lahat. Ako rin tinatamaan ako, kala nyo ba? Bago kayo tamaan ito, sarili ko muna eh. Nakuha niyo mga kapatid, bago tayo tamaang lahat eh. Kung kayo hinuhugasan din ako eh. Kung para bang feeling mo, napupukpuk ka, pinukpuk muna ako bago kayo. Nakuha niyo mga kapatid. Kaya huwag tayo magdaramdam sa salita ng Diyos, kailangan natin to. Para tayo ay tumatag sa buhay, para hayaan natin ang Diyos ang magkumpuni ng ating mga buhay. At sabi ng Panginoon, kapag ginawa natin yan, mga kapatid, basahin natin yung John 3, Matthew 6:33. Kapag inuna natin ang Diyos sa ating buhay, mga kapatid, inuna natin siya, naglaan tayo ng oras at panahon sa Kanya. Alam niyo pa mga kapatid, lagi naman may pagpapala. Kapag inuna mo ang Diyos, huwag kang matakot sa bukas. Lakihan natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Basahin natin tong 33 sa taas. Sabay-sabay, English at Tagalog. Ready, go! But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, wikang Tagalog, datapwat hanapin niyo muna ang Kanyang kaharian. Ang kaninong kaharian? Ang Diyos. At ang Kanyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag niya sa inyo. Sino sa atin hindi nangangailangan ng pera? Abnormal ka. Hindi mo kailangan ng pera. Sino sa atin hindi nangangailangan ng kalusugan? Lahat tayo, di ba, nangangailangan ng kalusugan? Maayos ng buhay, kailangan natin yung lahat eh. Pero mga kapatid, sabi din, kapag inuna mo ang karehan ng Diyos, naglaan tayo ng panahon sa Kanya, inuna natin ang Diyos, ang Kanyang kabanalan at katwiran. Ano sabi ng Diyos? At lahat ng mga bagay na kailangan mo. Kailangan natin. Ano sabi ng Diyos? Idaragdag niya sa atin. Mga kapatid, isang halimbawa. Maraming halimbawa sa Bible eh. Tingnan mo to ha. Yung bata na lang, na lalaki. Nakita ni Kristo, 10,000. Hindi lang 5,000, hindi lang 7,000. Kasi hindi bilang yung mga asawa, yung mga babae at yung mga bata eh. Nakita niya, napakaraming papakainin. Ano sabi niya sa mga disipulo niya? Mga tao, gutom, pagod na. Naglalakbay tayo. Saan tayo kukuha ng pagkain? Ano sabi ni isang disipulo? Panginoon, meron dito, kukunti lang offering natin. Dito kasya. Pangalawa, saan kami bibili ng bakery? Na malapit dito, nakakasya sa 5,000, 10,000 kakain. Wala. Pero nakita ni Kristo ang pangangailangan. Tama? Makinig ha, may pangangailangan. Merong isang batang lumapit. Ilan ilang isda tinapay ang dala ng bata? 2 isda at 5 tinapay. Tama? Kaninong baon yun? Sa bata. Hindi siya makasarili. Lumapit siya. Binigay niya sa Panginoon kay Jesus. Yung batang ito, yun yung kaya niya eh. Marahil itong batang ito nagkusa. Pangalawa, marahil inutusan ng magulang. Anak, ibigay mo kay Jesus. Sa maliit na paraan, kahit pa paano, makatulong tayo. Mabigyan man lang yung 5 tinapay yung tao, di ba? Yun ang kaisipan natin, 5 tinapay lang eh. Pero pagdating kay Jesus, anong nangyari? Yung 2 isda, napakain libo-libo. Tama? Yung 5 tinapay, hindi lang 5 taong napakain, kundi libo-libo ang napakain. Mga kapatid, ito yan. Moral lesson.
May pagkakataon minsan, para bang wala kami, tama? Gipit kami. Pero mga kapatid, kapag yan ay binigay mo kay Kristo sa Diyos, at hinayaan mo siyang kumilos, I tell you mga kapatid, hindi tayo magkukulang. Amen? Unahin mo siya. Ito ang malungkot lang. Ang problema lang kasi sa atin, maliit ang ating pananampalataya. Natatakot ka. Lord, ang dami namin kailangan. Pag binigay ko na to, paano na kami? Yung bata, hindi ba niya naisip yon? O yung magulang ng bata, binigay nila, baon nila yon. Hindi ba nila inisip na, paano kami, wala na kaming kakainin? Wala na kaming dalawang isa't limang tinapay. Pero mga kapatid, Panginoon, kayo na pong bahala. Isipin mo kung inisip lang ng bata ang kanyang sarili, sino lang ang kumain? Hello? Sino lang kumain? Yung bata lang, o kaya kung may kasama siya. Pero mga kapatid, tandaan, hindi niya inisip ang kanyang sarili. Binigay niya kay Kristo. Sinong napakain? O sa palagay niyo, kung hindi yung binigay ng bata, makakakain ba lahat? Hello? O ito pa, yung babaeng balo. Tama? Dalawang babaeng balo yun eh. Yung isa, yung anak pambayad sa utang, kinukuha na yung anak niya. Kasi wala na silang may bayad sa utang. Wala na eh. Kung ba ang collateral yung anak, papayag ka nun? Sino papayag sa atin? Anak mo pambayad, papayag ka. Buong ka sa utang, sinabi sa'yo, ibayad mo lang yung dalawang mong anak. Pambira. Ako, hindi ako papayag eh. Gagawin ko lahat eh. Tama? Well, hindi ko pwedeng ipagpalit yung anak ko eh. Sino bang normal na magulang ipambayad mo anak mo kung hindi ka ganun? Diba? Ganun lang yung magulang na may tilili lang sa ulo, ipababayad ang anak niya. Ano yung wala siyang puso? Alam mo, anong ginawa ng babaeng balong ito? Pinatuloy yung pastor, yung propeta, pinakain, kahit walang-wala na sila. Sinunod niya, sabi ng propeta, kumuha ka ng lalagyan, manghiram ka ng mga lagayan ng langis. Sumunod siya. Ano nangyari? To cut the story short. Naibayad ba niya yung anak niya? Pinasikaso niya yung propeta, yung pastor. Inuna niya pangangat, pinatuloy pa nga niya sa bahay niya, pinatuloy niya, pinakain. At sabi ron, mga kapatid, lahat ng utang nila nabayaran. Tama? Ginawang kalooban ng Diyos eh. At pinagpala pa sila ng Diyos. Yung isang babaeng balo naman, huling-huli, bago tayo magtapos, nakita ni Prophet Elijah, ni Pastor Elijah, namumulot ng mga stick, yung para bang nagapas ng palay, may mga puno-punong mga natuyo diyang maliliit na tangkay ng kahoy, nagpupulot yung babae, ang gatong. Lumapit yung pastor si Prophet Elijah, babae, painumin mo ako ng tubig. Teka, bago mo ko painumin, lutuan mo ko ng tinapay. Alam mo, sabi ng babae, mahal na propeta, magpapakatotoo po ako sa inyo. Meron po akong natitira dyan po, konting harina. At gapatak na lang ng langis. Kakarampot na langis. Etong mga panggatong na nakikita niyong hawak ko, huling luto na namin ito. Nang tinapay, pagkatapos nun, mamamatay na po kami kasi nagkaroon ng malawakang taggutom at tagtuyo sa bayan na yun. Nakuha niyo mga kapatid? Yung babae, honest lang. Pero sabi ng pastor ni propeta, Elijah, unahin mo lang ako. Sumunod ka lang. Ang ginawa ng babae, niluto, yung kakarampot na harina, ginawang tinapay, at yung kakarampot na langis. Ano nangyari? Nung naluto niya, hindi niya kinain. Binigay niya muna rin sa propeta, kay Pastor Elijah. Pastor, kumain po kayo, uminom po kayong tubig. May natira sa kanila, wala na. Wala na. Bumalik siya sa kusina. Pagbukas siya ng tapayan, puno ng harina. Mga siya, pagbukas siya ng mantika, yung lagay ng mantika, puno ng mantika. Hindi yun natapos dun. Kada sandok niya, pagbalik niya, napupuno. Yung mantika, kada buhos niya, pag gano'n niya, napupuno. Na hanggang natapos, mga kapatid, ang taggutom. Hindi nagutom yung mag-ina. Mga kapatid, kung tayo lamang ay magtitiwala sa Diyos,
yung kaba mo, yung takot mo, ilalapit mo sa Diyos. Mga kapatid, I tell you, hindi ka pawawalan ng Diyos. Amen? Marahil para bang ilalagay ka ng Diyos sa bingit ng alanganin, pero tandaan mo ito, kung siya ang ating sandigan, hindi ka niya pababayaan. Sino bang magulang ang nagpabaya sa kanyang anak? At titiis mo bang anak mo? Hindi, Pastor. Lalo na ang Diyos, hindi ka kayang tiisin. Nakuha niyo mga kapatid? Kaya mga kapatid, gawin nating sandigan, malaking bato, at gawin nating pundasyon ang Diyos sa ating buhay. Hindi niya tayo pababayaan. Hello? Lakasan natin at lakihan natin ang ating mga pananampalataya sa Diyos. Ano sabi ng Panginoon? I will never leave thee nor forsake thee. Matthew 28 verse 20, but I will be with thee until the end of the world. Sino nagsabi? Ang Diyos, si Kristo. Tama? Sinungaling hindi. Siya'y totoong Diyos. Kapag sinabi niya, sigurado, sumunod ka lang. Amen? Magtiwala ka lang sa Kanya at sumampalataya ka lang sa Kanya. Makikita mo. Papakita sa iyo ng Panginoon. Huwag kang matakot, huwag kang mag-alinlangan. Sundin mo lang siya. Okay, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Pikit natin ang ating mga mata. Tayo pong lahat ay pumikit at yumuko. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos sa aming Ama, purihin ka, Panginoon, sa araw na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga kalooban sa aming buhay. Maraming salamat, O Diyos, sa lahat ng kabutihan mo sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng kadakilaan mo sa aming buhay. Sa mga pagsubok na aming nalampasan. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming Diyos na hindi po nagbabago kailanman. Ang iyong mga pangako, Diyos, sa amin ay sigurado at tiyak. At kailanman, O Diyos, hindi mo kami pababayaan o iwan mo. O Diyos, dalangin ko, gawin ka naming pundasyon sa aming buhay. Gawin ka namin, Panginoon, laging matibay naming bato, aming sandigan, aming kaligtasan, at ang aming malaking bato na siya nagbibigay sa amin ng katatagan at tibay bilang Kristyano sa buhay na ito. Lord, dalangin ko, Panginoon, palakihin niyo pong aming mga pananampalataya at dalangin ko, Panginoon, kami pangunahan po ninyo at kami pagpalain. Habang nakayukot nakapikit ang bawat isa, nais ng paano mga kapatid, na tayo po ay magpatuloy sa Kanya. Nais ng paano mga kapatid, na tayo po ay sumampalataya kay Kristo. Nais ng Diyos mga kapatid, na lakihan po natin ang ating mga pananampalataya sa Panginoon. Nais ng Diyos mga kapatid, patuloy tayo magtiwala sa Kanya. As we sing this song mga kapatid, tayo lalapit sa unahan at isusuko natin mga kapatid ang ating mga sarili sa Panginoon. Would you come as we sing, as this music is being played? Sabi ng Panginoon, kayong mga nabibigatan, kayo lumapit sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Magiging matatag ang ating buhay sa mundong ito kung ilalagak mo ang iyong pagtitiwala kay Kristo. Amen? Magiging matatag ang ating buhay bilang Kristyano sa mundong ito kung uunahin natin ang Diyos sa ating buhay. Habang nakayukot nakapikit mga kapatid, kung kayo po'y kinausap ng Panginoon at naiintindihan mong mensahe, lumapit ka sa unahan at sabihin mo pang sa Panginoon, Panginoon, heto ang aking buhay, pinapagkatiwala ko sa iyo. Ang aking pamilya, O Diyos, ang aming kabuhayan, O Diyos, ang aming buhay bukas. Hindi ko man talos ang lahat, Panginoon, pero kayo po nakakatalos. Ang lahat ng ito, Diyos, ay akin o aming isinusuko sa inyo. Maraming salamat. Sino pa? Gusto mo rin bang ipagkatiwala ang buhay mong iyong pamilya sa Panginoon, ang altar ay bukas, at kausapin natin ang Panginoon. Huwag kang mahiya. Yan ay pasya mo. Yan ang sarili nating mga pasya. Tumapit ka sa Panginoon. At ipagkatiwala mo ang buhay mo sa Kanya. Abay nangako ang Diyos, kung magtitiwala ka sa Kanya, abay magiging maayos ang ating buhay, hindi niya tayo pababayaan o iwan mo. Ikaw ay kabataan, abay hindi mo talos ang iyong buhay. Pero kung uunahin mo ang Diyos,
Pagtitiwalaan mo siya, I tell you, sabi ng Panginoon, bibigyan ka niya ng mas magandang buhay kaysa sa ating iniisip. Salamat, may mga lumapit na ikaw, kaibigan, kapatid ko, Kristyano. Ipapagkatiwala mo rin ba sa Diyos ang iyong buhay? Abay, sabi ng Panginoon sa Proverbs 3:5-6, magtiwala sa Diyos ng buong puso. Huwag manangan sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong lakad, alalahanin mo ang Diyos at siya magbibigay ng mga magandang landas sa buhay mo. Pagkatiwala mo sa Diyos ang iyong buhay. Ihamak na mas maganda at mas malaki ang plano ng Diyos kaysa sa ating mga plano. Ihamak na mas maganda ang pangarap ng Diyos sa buhay mo kaysa sa pangarap mo. Sino ang ating matibay na bato? Di ba ang Diyos lamang? Kanino ka magtitiwala? Huwag sa panahon, huwag sa sitwasyon, huwag sa tao, huwag kanino man, kundi sa Diyos lamang, sa kanyang mga salita, manangan tayo. Sa atin namang panauhin, kung hindi first time mo na makarating dito, marahil second time, at si Kristo hindi mo ba lubusang kilala at pinagtiwalaan sa buhay mo, nais kong sabihin sa iyo, mahal ka ng Diyos. Si Kristo'y pambuksan mo sa iyong buhay. So yung kapatid, patuloy natin pagtiwala ang ating buhay sa Diyos. Amen? Magandang plano sa atin ng Diyos. Huwag kang matakot. Amen? Huwag kang matakot, huwag kang kabahan, huwag kang magkaroon ng dalawang isip. Kapag sinabi ng Diyos, sigurado yan. Huwag kang matakot. Yung bata, hindi natakot. Mawawalan siya ng pagkain. Amen? Pinarami pa ito ng Diyos. Yung babaeng balo, mga kapatid, hindi natakot. Inasikaso niya yung pastor, yung propeta, pinakain, pinatuloy sa bahay. Lahat ng pangangailangan nila, hindi ang propeta nagtugon, wala namang pera yun eh. Kundi ang Diyos ang nagtugon ng lahat ng kanyang pangangailangan. Yung isang babaeng balo, na mamamatay na dahil panahon ng tagutom. Pero dahil sinunod niya yung pastor, sinabi ng Biblia ng pastor, mga kapatid, abay nung sinunod niya, yung buhay nila'y nasalba. Amen? Yung buhay nila'y nasalba. Nagkaroon pa sila ng maraming negosyo. Pinagpala pa sila, mga kapatid. Ganon din tayo. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen? Siya'y buhay. At ang kanyang mga pangako'y laging sigurado. At kailanman hindi siya magsisinungaling sa atin. Yan ang Diyos na meron tayo. Amen? Diyos ng buhay, matatag nating bato, matayog na muog, ating kaligtasan, ating sanggalang sa mga panahon ng pagsubok. Sa Kanya nating pagkatiwala ang ating mga buhay. Amen? So tayo po ay manalangin. Aming Diyos dakilang Ama, purihin ka, Panginoon, sa araw pong ito. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Tulungan mo kami, Panginoon, na mahalin ang iyong mga salita. Lagi po namin itong pakinggan, basahin, gawin yung matamis sa aming puso't isipan, lagi naming panabikan ang pagkapahayag ng iyong mga salita. Lagi po kaming dumalo upang kami tumatag sa buhay Kristiyano. Unahin ka namin, O Diyos. Pagtiwalaan ka namin, sampalatayanan ka namin, O Diyos, ang iyong mga salita. At hayaan mo, Diyos, na igiya namin, Panginoon, sa iyo, mga salita, ang aming mga lakad sa araw-araw. Sapagat, O Diyos, kayo po ang aming buhay, kayo po ang aming hininga, kayo po ang nagpapala sa amin. Lord, bilang simbahan din, Lord, sa inyo po namin nilalagak ang lahat, ipinagkakatiwala ang lahat. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang gawain dito po sa lugar ng Tagaytay, ang Lighthouse International Baptist Church Tagaytay Mission. Tulungan mo kami, Panginoon, sa aming mga pangangailangan. Ang bukas namin, O Diyos, bilang simbahan, hindi namin talos. Pero, Panginoon, may maganda kang plano sa amin. Palakihin niyo po, Diyos, ang aming pananampalataya. At magpatuloy kami sa iyo, Panginoon, sapagkat meron kang napakagandang plano para sa aming buhay, para sa iyong simbahan sa lugar na ito. Salamat, O Diyos, sapagkat ikaw ay aming Diyos na nangakong tapat,
na laging gagawin ang iyong mga pangako. Purihin ka, Panginoon. Pagpalaan niyo po ang iyong mga salita. Napakinggan po namin sa araw na ito. At kami aalis ng masaya sa aming puso. Natuto sa iyong mga salita. Isabuhay nga po namin ito, Panginoon, upang ang aming buhay ay kayo po ang maging pundasyon namin upang maging matibay o Diyos ang aming buhay. At bilang isang simbahan, pinagkakatiwala namin sa iyong lahat. Purihin kang muli. Pagpalaan niyo po mga nakapakinig na yung mga salita ngayong araw nito dito sa aming bahay-sambahan, maging sila na naabot sa online. Purihin ka o Diyos, itong aming dalangin at samong. Sa ngalan ni Jesus. Amen.